Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng isang PC build na para talaga sa retro gaming at emulation. At Windows 7 build to ha, para mas efficient ang gamit ng RAM. Pero pwede ka rin gumamit ng Windows 10. Ang goal ng setup na ito ay stable performance para sa classic PC games at console emulators. Gamit ang older but compatible hardware na madaling isetup at hindi magastos. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa at kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Ang gagamitin nating processor ay Intel i5-4460, isa itong 4-core CPU na sapat para sa karamihan ng retro PC games at emulation ng consoles tulad ng PS1, PS2, PSP, Dreamcast at karamihan ng Nintendo systems. Compatible ito sa Windows 7 at may stable drivers, kaya mas madali ang setup kumpara sa mas bagong hardware. Para sa cooling, gagamit tayo ng dual tower CPU cooler na may 6 na copper heat pipes at 2 fans na may 4-pin temperature control. Hindi ito required para sa ganitong klaseng CPU, pero makakatulong ito para mapanatiling mababa ang temps at tahimik ang system. Lalo na kung matagal na ginagamit ang PC sa emulation sessions, para hindi ka na rin mag-alala sa overheating. Ang motherboard naman natin ay isang used H81 board. Simple lang ang features nito pero sapat para sa target use natin. Wala itong modern na extras pero compatible ito sa Windows 7 at sa mga older drivers na kailangan para sa retro setup. Ito ang huli mong bibilin kasi sa lahat ng parts na used, ang motherboard ang usually may problema. Kaya reminder, ito ang huli mong bibilin. Sa RAM naman, sa memory, gagamit tayo ng dalawang 4GB DDR3 1600 megatransfers RAM. Kaya total na 8GB. Ito ay sapat para sa Windows 7, emulators at classic PC games. Hindi kailangan ng mas mataas na RAM para sa ganitong purpose, kaya practical na ang configuration na ito. Para sa graphics card naman, gagamit tayo ng RX 460, 4GB, second hand. Kaya nito i-handle ang emulation at older PC games na walang issue. Some newer na esports games ay maaring tumakbo dito ha. Siguraduhin lang na tested ito at maayos ang kondisyon. Sa storage, may 240GB Kingston SATA SSD tayo. Sapat ito para sa Windows 7 installation, emulation, ROMs, at classic game libraries. Malaki ang improvement ito sa responsiveness kumpara sa hard drive, lalo na sa loading times ng games at emulators. At sasabihin ko lang, hindi ako gumagamit ng 120GB na SSD kasi pagka-install mo ng Windows, wala nang masyadong space dun sa 120GB. Merong mga installer na katulad ng may WinRAR, kailangan mo ng mas malaking temporary folder. Usually located yon sa base storage mo. Kaya mas maganda medyo malaki-laki na rin ng kaunti para sufficient na rin ang storage. At as usual, kung may extra kang pera, bumili ka na din ng hard disk katulad nito para sa mga ROMs mo at old PC games. Hindi ko isasama to sa total cost ha. Kasi kahit wala namang hard disk, magagamit mo tong build natin. Para sa case naman natin, as usual, gagamit tayo ng YGT N195 na basic case. Nakasya lahat ng components at may tempered glass side panel. Hindi ito priority sa retro build pero nagagawa nito ang kailangan pagdating sa component fitment at airflow. Alam ko na may mas mura pa dito pero hindi ako gumagamit noon yung nasa taas ang power supply. Parating nasa baba ang power supply ang ginagamit ko. Para sa airflow reasons. Ngayon, para sa power supply naman, ang gagamitin natin ay ang Acer Full Modular ATX PSU na may 550 watts capacity. Sobrang-sobra ito sa actual power draw ng system natin. Pero nagbibigay ito ng stable headroom at maayos na cable management sa ganitong low power setup. Hindi rin ito masyadong nai-stress. Ito ang gagamitin natin kasi hindi ako bumibili ng generic power supply. Hindi maganda ang experience ko sa mga mumurahing TSU. Kaya ikaw bahala kung gusto mong gumamit ng mumurahin. Dagdagan pa natin ng 4 na generic 120mm PC fans para sa airflow. Budget lang ang mga ito pero sapat na para mapanatili ang maayos na temperature ng system natin. Lalo na kung ang nilalaro mo ay yung mga AAA games noong 2015, 2016 tulad ng The Witcher 3. Hindi ako makapaniwala na retro game na ang Witcher 3. Okay, so kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng parts, lalabas na nasa 9,838 pesos ang total cost. Depende sa kondisyon at availability ng second-hand items. At kung gagamit ka ng 10% discount sa lahat, makukuha mo ang buong build na to ng 8,854 pesos. Sa presyong ito, makakabuo ka na ng isang dedicated retro gaming at emulation PC na stable, compatible sa Windows 7 at sapat para sa karamihan ng classic gaming needs. At kung ako ang tatanungin mo, kaya akong gamitin to for content creation at iba pa.
At kung may tanong kayo tungkol sa build na ito, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.